Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for February 27, 2024. Please be reminded that this is general reading po. So maaari kayong magka-relate o hindi, just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong February 27, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. May nakita kong hope and healing dito. Tapos may nakita akong nag-iisip tungkol sa kanilang ambisyon or pwedeng nagpaplano sa inyong ambisyon. Marami kayong ideas, thoughts. May nakita rin akong clarity. This is all about your dreams, ambition. Some of you humihingi ng guidance or nabigyan na ng guidance. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong February 27, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. May binigay sa inyo na opportunity na kailangan nyong kailangan nyong pumili. This is choices, opportunity. Kailangan nyong magbigay ng malaking desisyon. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito? Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 27, 2024. Oh, syempre naman. Kasi kung may binigay sa inyo ng opportunity na puro maganda, syempre you felt pressured or parang may i-sacrifice ka na opportunity. Tapos nakikita ko dito nahihirapan kayong pumili. Nahihirapan kayong magdesisyon. So, give your time. Give yourself a time para makapag-isip ng mabuti. Okay? Tapos, ayun nga, humihingi ka ng guidance kay universe. Yung nahihirapan kayo, tapos sinumbong nyo or binigay nyo yung lahat ng worries nyo sa ating Panginoon. Okay? So, nahihirapan kang mag-decide. Spirits guys, ano po ang mensahe nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius? Be true to yourself. Blaze your own trail. Ano pa po ang mensahe para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 27, 2024? Okay. So, cherish memories of loved ones. Okay? And Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 27, 2024.
Spirits guides, ano po ang energy ni Gemini, Libra and Aquarius ngayong February 27, 2024? Clarification po sa card na ito. Kunin natin to. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra and Aquarius ngayong February 27, 2024. Clarification po sa card na ito. Love, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra and Aquarius ngayong February 27, 2024. Clarification po sa card na ito. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video ni Gemini, Libra, and Aquarius. May bago po tayong upload. Monthly Gabay Tarot reading po, March 2024. Scroll down nyo lang po. Andun po yung mga love reading. First half and second half of February 2024 Gabay Tarot reading. Sa mga hindi pa nakapanood ng 12 months Gabay Tarot reading, naka-upload po noong December 2023. So, check nyo po. Scroll down nyo lang po sa channel natin. Ngayong February 27, 2024. Maganda ito. Nakikita ko dito na overcome mo na yung challenges or obstacles. Nagkaroon po ng resilience. Yung baga, nagkaroon ng challenges, tinake mo yung challenges as a lesson journey. May marami kayong nakuha na lessons sa journey nyo, sa challenges. Okay? Hindi mo to, yung challenge na ito, obstacles, hindi mo tinake as negative, tinake mo as a lesson na magkaroon pa kayo ng strength, maging confident pa kayo, mas maging malakas yung confidence nyo at courage, yun. Nagkaroon ng inner power. Sabi po ng card dito na maging matatag po kayo sa sandaling ito dahil ma-overcome mo na yung struggles or challenges mo ngayon. This card asks you na harapin mo yung fears, struggles, or challenges kasi iwasan mo ito at mag-move forward ka with courage. This card tells you na you don't know your own strength until it is tested. So feel your fears and take action anyway. You have a confidence and persistence in your career. Nakikita ko dito. You are eager to achieve a successful outcome sa work or business mo. The advice is don't give up or don't doubt your strength. May mensahe din sa mga single dito na be confident po to kayo. Have a confidence at labas din kayo sa comfort zone nyo upang sa gayo you have a chance to meet new people. Kung yun ay handa po kayo. And para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, share your opinion o problema mo sa iyong partner. I-share nyo yung adjustment mo sa kanya. Like for example, wala na siyang time sa inyo. So i-share nyo yung adjustment mo, yung hinanaing mo. Then have a honest conversation. Yung intention nyo is magkabati kayo, magkaayos kayo, at malaman niya na nagkaroon ka ng adjustment. Kasi minsan may tao talaga na hindi sensitive or palagay na sa relasyon without knowing na nasaktan na pala yung partner nila. So, kailangan talaga na magkaroon ng honest conversation. So, feel your fears and take action anyway. Be confident na kausapin mo yung partner nyo. Okay? Ano pa? So this is
hard work. Sobrang busy nyo sa trabaho. Maaring yung nagreklamo is yung partner nyo kasi sobrang busy nyo sa trabaho. Nakikita ko kasi dito na nagkaroon ng hard work, productivity, focus sa inyong career and money. May nakita rin ako dito na may opportunity sa inyo na yung bagong kasanayan at kaalaman. Kasi most of you Gemini, Libra, and Aquarius excited sa mga bago. Oo. Kasi nagbibigay ito ng karagdagang kaalaman. You are working your skills. Tapos, challenging din sa inyo yung mga bagong opportunity na wala pa kayong experience, yes. Challenging yan sa inyo. Tapos, mag-aaral talaga kayo. Basta nakuha nito ang inyong attention. Yung attention, ang ganda nito Parang may makukuha akong lesson dito na maka-benefit sa inyo. Ganon. I-work out nyo talaga. Most of you kasi Gemini, Libra, and Aquarius, ito comment down kung naka-resonate kayo. Most of you, mas gusto yung challenges kasi madali kayong ma-bored. Kung yung daily routine nyo is paulit-ulit. Gusto nyo may challenge talaga, paiba-iba yung trabaho. Kasi madali kayong ma-bored kung paulit-ulit yung trabaho nyo. Like for example, encoding. Puro encoding. Same details, same information. Yung paulit-ulit lang talaga. Tapos gusto mo, madali ka ma-bored. Kahit ang hirap-hirap ng trabaho sa encoding. Kasi hard work talaga. Kailangan ng effort talaga. Pero kayo, naghahanap kayo ng challenges. Yung panibagong skills na dapat i-improve mo. Ayun. Kasi si Gemini, Libra, and Aquarius, mahilig to sa, so most of you most of you nung naging estudyante kayo, more on research kayo. Masipag kayo mag-aral. Tapos, nakikita ko dito, ang sabi po ng card na, may nakita akong tagumpay sa panalapi. Yes, success sa financial po. Kasi, nagbigay ka ng time and effort nagsumikap ka. Magaling din kayo magdesisyon, nakikita ko dito. Sa pagkakaroon ng, pagiging matalino. Kasi naging wiser kayo sa paggawa ng desisyon. Diba sabi dito na, make the best decision, make the best choices, make the best plan, and make the best decision. Ito yon. Itong pag-uugali na ito, itong talino nyo na magaling kayo magdesisyon, maghahatid talaga yan sa tagumpay sa inyong buhay, lalo na sa financial. Sabi pa nga ng card dito na, keep up the great work. Okay? Some of you mga single dito, hard worker kayo, same pa rin sa mga may relasyon, sa buhay mag-asawa, na naging hard worker kayo. Most of you sa mga single dyan, gusto nyo maging secure sa future, no? Nagkaroon kayo ng, anong tawag nito? Sense of stability. Yung kailangan maging handa na. Plus points na yung papasok yung bagong energy, yung bagong tao sa buhay nyo. Gusto nyo na handa, na stable na kayo, wala kayong masyadong problema sa pera, gusto nyo ganyan. Kaya nga tutok kayo Kaya tutok kayo. Siguro kung naging, siguro kung actually some of you na-achieve na itong financial stability. And nakikita ko dito na darating talagang panahon na magiging handa kayo sa buhay pag-ibig. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, nagkaroon pa rin ng naging wiser kayo, nagkaroon ng sense of stability. Like for example, mag-iipon kayo, mag-hard work, magbigay tayo talaga ng time and effort sa career nyo and money.
na mag-save kayo, magbigay kayo ng time and effort sa trabaho kasi nagbibigay ito ng malaking pera sa inyo, ganon. Kasi nakikita ko dito yung sense of stability. May, nakikita ko yung project nyo dito. Yun nga lang, wala pa naman ako nakita dito na, yun nga lang yung weakness. Strength ito ni Gemini, Libra, and Aquarius Itong movement, transition. Kahit, i-share ko ha, i-comment nyo, comment down kung naka-resonate kayo. Kahit kasi na multitasking, nako, hindi uurong yung Gemini, Libra, and Aquarius niyan. Matatapos nga yung gawain na mag-isa. Magkakaroon kasi ng peaceful pag kayo lang mag-isa magtrabaho niyan. Some of you. Yung strength nyo yan, movement, transition, kahit, like for example ha, in coding na trabaho, biglang binigay sa inyo yung ng isang management or supervision, di ba? Ang laki ng difference niyan. Go pa rin kayo. Hindi kayo takot sa mga ganyan. Kasi, some of you, napag-aralan yan di ba? Tapos hindi kayo takot kasi matalino kayo. Malaki ang tiwala nyo sa inyong experiences, sa inyong skills. Kasi nakikita ko dito grabe yung confidence nyo. And just be careful lang. Watch out lang kayo sa pagkakaroon ng burnout. Kasi isa yan sa weakness na like for example, actually hindi kayo ma-burnout kasi magaling kayo sa plano. Pag walang plano, ma-burnout talaga kayo. Kung yes kayo sa binigay na task, magkakaroon talaga na yan ng pag-burnout or overworking. So, kung iwasan nyo lang na magkaroon ng overworking para maging productive kayo sa pagkabukas. Okay? Kasi nakikita ko dito, ang sabi po ng card dito, na what you have been studying or practicing will lead to abundance. Yan yung, magbigay ng yaman sa inyo. Trust that you can do anything. Kailangan nyo mag-set ng intention so that you can achieve success. So that you can achieve success through diligent work that you enjoy. Yes, maging successful kayo through your hard work, through your productivity, like nag-study kayo, nag-practice kayo, working your skills. It will lead you to abundance po. Okay. And sa career and money nyo po. You're releasing dito? Pain. You're releasing pain. Nakikita ko dito nagkaroon ng recovery. You are healing yourself from a heartbreak, ganon. Or siguro disappointed kayo nung nakaaraang araw sa career and money nyo. Tapos now is you're decided to heal yourself. Nagkaroon ng recovery po. Nilet go mo yung masasakit na alaala, yung na nangyari. Kahit malungkot kayo, kahit sa disappointment or heartbreak, nag-make move kayo. Dinaan mo sa trabaho. And nag-make move kayo na para talaga na magkaroon ng recovery and releasing a pain. Sabi pa ng card dito na, this period of sorrow won't last forever. So look to the future with hope for new experiences. This card is a reminder na you should avoid bringing your fear of heartbreak into new situation. Kasi kung dala-dala mo yan, yung past emotion mo na, which is negative emotion, yung bigat, maapektuhan talaga yung daily work nyo. Kailangan talaga, tama tong decision nyo na i-release na yan, na magkaroon ng letting go, surrender, para magkaroon ng recovery, moving on. So, yun ha. So, bakit kayo nasaktan regarding sa career and money nyo? Gemini, Libra, and Aquarius. Tsaka, may sudden change. May bigla ang nangyari.
Oo. Sudden change, may distraction. Kahapon parang kahapon. Check nyo. February 2026. I-check nyo ha. Kasi nabasa ko doon na distraction, na sabi ng card na huwag magpa-apekto sa distraction. Ano pa? So, February 26, i-check nyo. Okay. Kasi may biglaang pagbabago sa inyong career and money. Siguro na-disappoint kayo. Hindi siguro kasi nabasa ko to kahapon na-disappoint kayo. So huwag kayong mag-alala kasi going out from your comfort zone and syempre new beginning, bago sa inyo lahat. Bago yung workplace, bago yung mga tao, bago ang trabaho. Madali naman kayo mag-adopt ng trabaho. Willing naman kayo, Gemini, Libra, and Aquarius. Kaso, ayun nga, nagkaroon ng struggle kasi bago. Yan naman talaga yung, hindi talaga maiwasan yan. Basta new beginning. Actually, yung new beginning is, bagong pagkakataon. So, nakikita ko naman dito na nagbigay kayo ng time and effort. Tanggap mo na nagkaroon ng pagbabago. Tapos, ayun. May biglang pagbabago parating sa pinansyal, sa relasyon, sa kasamahan nyo dyan. Syempre, bago. Pero hindi ka takot mag-let go dito. Itong sudden change na ito, hindi kayo takot. Kasi, tatlong card na nagsabi dito. Okay, tatlong card na nagsabi dito na naulit na naman Kailangan kong tong isabihin. Ang darating na pagbabago ay makasuporta sa inyong growth and expansion. Itong pagbabago na ito na pag-go out mo sa comfort zone mo, maghahatid ito ng growth and expansion sa inyong career and money. Kasi dito pa lang nakikita ko na aasenso ka talaga. Pag-angat mo to This card tells you na always expect the unexpected. Tapos may nakita ko dito na may sikreto na parating, which may be shocking. Ano kaya yan? Okay. Sa love life, self-love, partnership, and romance. Okay. This is power, authority. Nakikita ko yung dito, attitude na malikhain, creative. Syempre, hard worker kayo. Gemini, Libra, and Aquarius, ang strength niya is marami talaga kayong ideas. Dito pa lang, lumabas ideas, thoughts. Like for example, may binigay sa inyo na trabaho. Lumabas na yan. Lumabas na yan sa mga isipan niyo na new ideas na gusto niyo i-apply sa given task, thoughts, nagpaplano. Tapos, creative kayo malikhain kayo. Tsaka, malakas ang loob nyo. Lumabas din dito. Matapang, charismatic din. Mapagmahal kayo at marunong sa buhay. Marami na kayong napagdaanan na hirap sa buhay bago naging successful. You have an authority, leadership, stability, and kalma kayo. Para sa mga single dyan, may parating na bagong tao na stable sa buhay. Wow! Ito yung sabi dito, di ba, na nagkaroon ng paghahanda. Para yung plus point na sa inyo, yung bagong tao na darating sa inyo. Gusto niyo kasi na handa lahat. Yung magkaroon kayo ng financial stability, career stability, bago dumating itong taong ito. Tapos good news ito sa mga single. May nakita talaga kung may parating na bagong tao na stable na sa buhay. Nakikita ko rin dito na sa mga may relasyon, sa buhay mag-asawa, kayong dalawa ay matured enough na.
Di pa dito sabi ko na nag-uusap kayo, nagkaroon ka ng honest conversation para magkaayos, para alam niya. Di ba? Kailangan nyo talagang i-share yan kasi kayong dalawa ang mag-workout yan eh. Relasyon yan eh. Teamwork. Oo. Kung at least alam niya yung adjustment ng partner mo. Shinare mo sa kanya na nahihirapan ka sa kanyang attitude, behavior, yung wala siyang panahon sa inyong relasyon. Kung maulit na naman ito uli, nako, na alam niya na pinag-usapan niyo na, nako, kailangan yung pag-isipan ng mabuti yan. Pero nakikita ko talaga dito sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa na kayong dalawa ay matured enough na. Loyal sa isa't isa, both of you are taking action and stability upang maipalagaw lalo ang inyong relasyon. Pero, babala talaga sa ego clashing kasi nakikita ko dito na both of you, matalino. Tapos, ayun. Both of you kasi may authority power. So, magkakaroon talaga kung may problema, magkakaroon talaga ng ego clashing yan. And, okay. May pagpasya dito or naging honest kayo. Lumabas din dito yung magaling kayong magawa ng desisyon. Kayo ay nanindigan para sa inyong mga paniwala. Sabi po ng card dito na focus on your logical at katwiran kaysa umasa sa inyong emotion. This card asks you to use your intuition para gabayan ka kung sino o ano ang kinakatawan ng card na ito sa inyong sariling buhay. May kapareha kayo dito na trustworthy, matalino, who chooses reason over emotion. Yan yung parating sa inyo. Yung sa mga may relasyon, okay. Sa mga may relasyon, ginagamit talaga yung logical. Some of you, kayo, mismo, focus kayo sa logical kesa umasa sa inyong emotion. Okay? So, ang focus nyo sa araw na ito is trabaho. Trabaho talaga. Kasi pagbago kasi, new beginning, mas busy kayo kasi mag-aaral pa kayo or mag-gather kayo ng information kasi bago lahat. So, sobrang busy niyan. Don't worry, itong pagsisikap na ito, itong pagbabago na ito, maghahatid talaga sa inyo ng success. Nakikita ko. Basta i-maintain nyo lang yung mataas yung confidence nyo, courage, maging matatag kayo sa sitwasyon. Feeling nyo kasi nabibigatan kayo kasi bago lahat sa inyo. Nabibigatan kayo magdesisyon, yung given task, pero nakikita ko naman dito na magiging maayos po. Love message po para po sa mga Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 27, 2024. Sa mga single po. You are very talented. Dito din, sinabi dito. Maraming dito sinasabi talaga ng card na you are very creative, talented, matalino, masipag. Ito talaga yung share ko to sa inyo nakikita ko kasi kay Gemini, Libra, and Aquarius, magiging successful kayo kung sasamahan nyo ng sipag at tiyaga. Yung pinaghirapan nyo talaga. Ang sarap sa feeling yan yung naging successful ka through your hard work and productivity.
So, sa mga napanghinaan dyan, so, kailangan talaga maging hard work, sipag at tiyaga. Gamitin nyo yung passion nyo, talent nyo, yung skills nyo. Gamitin nyo yan para, kasi nakikita ko dito, naghahatid ito ng yaman sa inyo. Okay? Love message para sa mga single. Self-love po. Align your intention with your action. Yung intention mo dito is para umasenso na maging stable. So, ayun. Love message para sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 27, 2024. Be present. You will attract love by enjoying your life as it is wherever you are. Be all there. Ano pa po ang mensahe? Oh, yes, natutuwa ako kasi lumabas din dito 3 card na ito na nagkaroon kayo ng honest conversation. Tapos, ang concern talaga is kailangan nyo maging present sa inyong relasyon. Kasi nagreklamo, diba, na puro busy, puro trabaho, wala lang panahon. Nagkaroon kayo ng honest conversation. Heart-to-heart conversations are necessary. It is safe for you to talk about your feelings. Yes. Kabuoang love message para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 27, 2024. Okay. Romance. Lavish the one you love with personal attention and affection. Ano pa po ang mensahe para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Love message. Physical touch. A tender touch can mean so much. Wisdom message po. Wisdom message po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 27, 2024. Leadership. Take charge of this situation. Kaya nga, ang ilan sa inyo dito talagang busy. Dahil you have role. Big role sa inyong career, leadership. Ano pa po ang wisdom message? Spirit's guide. Teaching. You inspire young people to learn. Kabuoang message po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 27, 2024. The energy is gaining momentum. Ano pa po ang mensahe? Advice niyo po. Spirit's guide. Ang ganda. The end of a tough cycle approaches. Kasi may naranasan kayong obstacle, di ba? Pagbabago.
challenge. So, dito pa lang na-overcome nyo na ang inyong yung obstacles, challenges, nagkaroon ng resilience. So, ito yun. Yung second card na nagsabi dito na the end of tough cycle approaches. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para po kay Gemini ngayong February 27, 2024. Sabi po ni Archangel Zariel, give and receive love, obey the spiritual laws. And sabi po ni Archangel Butialil, be interdependent, expand your horizon. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, February 27, 2024. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat.